Mataas daw yung creatinine ng father niya, nasa 472, so that's very high. Pinapamonitor na siya ng kanyang doktor. Ano daw yung pwedeng gawin na pampababa para hindi mauwi sa dialysis. Sadly, ang kidneys kasi natin, hindi yan nagre-regenerate. Unlike yung atay, no? Pwedeng mag-regenerate yung atay eh. Pero yung kidney, once na ma-damage na yan, nandun na yung damage, parang peklat. And ang tanging paraan para mapabagal natin ang kidney disease ay alagaan yung mga natitirang healthy portions ng kidney. So that means kukontrolin yung blood pressure through medications and diet, iwas sa mga maalat to control blood pressure, control blood sugar through diet din tsaka medications. And yun nga, yung pagmo-monitor kasi hindi natin alam, hindi yan predictable, baka after 1 month, biglang dumoble na yung creatinine mo. So, sadly, hindi pa na-invento yung any medication or supplement na pag ininom mo ay magiging magic, no? Mawawala, magagaling yung kidney. So, walang ganon. Huwag po kayong maniniwala pag may nagbenta sa inyo or may nakita kayo sa social media. Kasi that's the only way. Talagang delaying tactics. We have to delay, we have to take care of the remaining small portion kung saan healthy pa ang kidney. And hindi naman po lahat ng mataas ang creatinine ay mauuwi sa dialysis. No? Kung kayo po ay nag-o-observe ng wastong diet, you're following up with your doctor regularly, you're drinking your medications religiously, most naman po ng pasyente ay name-maintain or hindi man ito bumababa, name-maintain sa ganyang creatinine. And bihira or konti lang naman yung portion ng mga pasyente na talagang nauuwi sa dialysis. Again, depende sa diagnosis at sa iba pa niyang sakit.